Ang Ama aming Diyos, salamat po muli sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob niyo po sa amin mula kaninang umaga hanggang ngayon na nandito kami sa inyong harapan, Panginoon. Buong puso kami nagpapakumbaba na malapit sa inyo. Kinikilala ang aming mga pagkukulang, pagkakasala. Inyo po kaming linisin, patawarin at pagpalain ng inyong habag at biyaya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Panginoon Diyos, ay muli pangunahan at samahan kami ng iyong Espiritong Banal upang maunawaan po namin ang mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan at katugunan sa aming mga pangangailangan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat po na ito, Panginoon, at inaangkin namin by faith na kayo po ang Diyos na gumagawa ng daan ng katugunan sa lahat ng aming mga kaibigan. Kaya sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Once again, let us open the book of Hebrew, chapter 11, verse 23. Sabi dito sa English version and then at kasunod ay Tagalog version. Hebrews 11 verse 23 says, "It was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king's command. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Purihin natin ang Panginoon. Hindi may secret, mga kapatid. So, habang tayo nakaupo and hope and pray, matapos na natin ito. Pinaka-part 2 ng ating pong pinag-aaralan sa series, sa serialized topic ng the whole Hebrews chapter 11. All of them are called the heroes or the whole of faith. Okay? Konting review ulit tayo mga kapatid. May 17 ang napag-aralan po natin na mag-start po tayo ng series na ito ay the faith of Abel or the pleasing faith. May 17 po yun. And kasunod po ng May 21, ang ating napag-aralan, it's all about the faith of Enoch, the walking faith. Tapos, ng May 24, napag-aralan po natin is the life of Noah, the working faith. Sinundan naman po yun ng after Noah is the faith of Abraham or Abraham an obedient faith. Tapos, yung pang-5 po nating topic, May 31 po yun. Ang pinamagatan po natin ay yung asawa naman ni Abraham, si Sarah, an impossible faith. Sinundan natin yung topic pagkatapos ni Sarah, June 4, ay Isaac, the repentant faith. Tapos ni Isaac, ay yung kanyang anak na si Jacob, is Jacob's faith struggling. Nag-part 1 and part 2 po tayo dyan ng June 11. Nagkaroon tayo ng part 2 ng Jacob's faith sa struggling. And then June 14, last week po, yung about Joseph, the unshakable faith. Yung hindi natitinag na pananampalataya ni Joseph. Dahil dyan po sa mga hall of faith na yan, si Joseph po ang may pinaka-matindi, pinaka-overwhelming circumstances. Pero hindi po siya natinag. And June 18, last Tuesday po yun, si Jochebed. No? Did you remember? Jochebed, last Tuesday lang po yun, si Jochebed. Hindi tayo natapos doon. Kaya part 2 tayo ngayon kay Jochebed. Okay? Jochebed is the fearless faith. Sino nga ba si Jochebed? Si Jochebed ay nanay ni Moises. Sa Hebrews 11 verse 23 sa reading natin, hindi na mention kasi ang nakalagay doon, by faith that Moses' parents hid him, itinago po siya for 3 months.
when he was born. Tinago siya for 3 months kasi ang king of Egypt, during that time, the Israelites, ang lahi ni Abraham, naipit, naiwan sa slavery sa Egypt. Namatay na po yung mga anak ni Jacob. So, hindi na nakilala ng hari na pumalit kay Joseph. Hindi na na-recognize yung ginawa ni Joseph sa Egypt. Kaya, sobrang dami na ng mga Israelita sa takot nilang mga Egyptian, ginawa silang slave. Kaya during the time of their slavery, yan, dumating ngayon si Jochebed, na mother ni Moises, at pagkatapos, ang king of Egypt ay nag-order siya ng lahat ng mga batang lalaki ay papatayin at itatapon nila sa Nile River at ipapakain sa mga buhaya. So, ang ginawa ng magulang ni Joseph, ay ni Moises, tinago siya ng 3 buwan. But after the 3 months, then, dahil hindi na nila matago kasi medyo malaki na yung bata, lumalaki na, yun, gumawa na siya ng ibang paraan at doon tayo papasok ulit. So, Jochebed is the peerless faith. Ang una pong hakbang natin po dyan, ipo-pass forward ko lang ha, kasi konting recap lang, maubos oras natin. The name Jochebed in Hebrews, Yochebed. Ang ibig sabihin nun is, the Lord is glory. Ang Diyos ang kaluwalhatian. Yes, tunay nga po, no? Sa lahat po ng nararanasan natin sa buhay, trials, temptation, mga problema natin, kapag tayo po ay nagnanalig at nagtitiwala sa Diyos at nararanasan natin ang blessing, biyaya, provision ng Diyos, and the name of the Lord is glorified. Amen po ba? Kaya napakasarap po niyan kapag ang Diyos ang naluluwalhati sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Even if it is sufferings, kailangan si Lord pa rin ang mag-glorify, no? Hindi ang diablo at hindi rin tayo. Lalo na kung blessing, lalong si Lord dapat ang mag-glorify. Now, what is the characteristic of Jochebed faith? And she was included in among the whole of faith. Yun po yung inuna natin, Jochebed had a perception faith. That kind of perception, meron siyang pangunawa, pandama o sense na itong hari ay papatay ang lahat ng mga sanggol. Kaya ang ginawa niya, dahil yung ibinigay na anak, bunso po kasi si Moses, ang eldest nila si babae, si Miriam and Aaron and then Moses. Dahil nang makita nila yung sanggol ay beautiful child na nakalagay doon. Ibig sabihin, gift from God. Meron silang nasa-sense sa bata, sa sanggol, na ang Diyos ay merong gagawing instrumento para maging leader o savior ng kanilang bayan na naipit ng slavery sa Egypt. Kaya ang ginawa niya, dahil sa order ng hari ng Egypt, iningatan niya yung kanyang anak, tinago niya sa loob ng 3 buwan. Because of that perception faith. Imagine, kung wala siyang ganong anticipation, perception, o awareness, palagay ko, hindi nangyari ang plano ng Diyos ng bayan ng nation ng Israel ay makalaya sa Egypt. Palagay ko, yung mga purpose, plano ng Diyos, covenant niya na kay Abraham, I will make you a father of all nations, palagay ko hindi yun mangyayari kung hindi niya naunawaan, mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, kahit ang hari masama at gustong patayin ng kanyang anak, ipinaglaban niya pa rin yung kanyang perception. Tinayuan niya. Yun yung challenge sa atin nung nakaraan. Kapag may dumarating na mga ganitong threat ng evil, ng darkness, ng demonyo sa buhay mo, what are you going to do? Are you going to stand for righteousness o sa tama? O tatayo ka ba sa mali? Saan ka papanig, mga kapatid? Mas pinanhigan ni Jochebed ang tama at totoo, kalooban ng Diyos. Hindi siya natakot. Yun ang ibig sabihin nun ng fearless faith. Hindi siya natakot kahit may order ang hari. Pero kung siguro napatunayan na tinatago niya yon at nakita siya at may pruweba, kapalit yun ang buhay ni Jochebed. But because of perception. Yun po yung una natin. Fast forward ko na po. Huwag nyo nang intindihin po itong mga nandito kasi
hindi na natin yung kailangan. Ang kailangan natin ay yung ngayon na. Okay? Mahaba na. Ibig sabihin, mahaba na talaga. Ayun, pangalawa. Pangalawa, dalawa na lang itong ubusin na lang natin. What is the characteristic of Jochebed's faith? And she was included among the hall of faith in Hebrews chapter 11. Pangalawa is, Jochebed had a planning faith. Nagkaroon siya ng pagpaplano sa kanyang pananampalataya. Listen, faith is not enough. Hindi naman yun sapat lang eh. Kailangan kung may pananampalataya ka, meron ka ding mga tinatawag na plan sa pananampalataya mo. No? Because faith is an active word, faith is alive, and you have to plan. At syempre, hindi naman pwedeng may pananampalataya tayo sa Diyos tapos hindi tayo kikilos, gagalaw. Hindi tayo mag-iisip. Kaya nga dapat laging sinasabayan natin ang Diyos eh. Hindi naman sinasabi ng Diyos, may faith ka na sa akin. You don't need to plan. You don't need to, hindi mo na kailangan mag-ayos pa. Dahil may faith ka na sa akin, enough na yun. Hindi. Hahayaan pa rin tayo ng Diyos na gumawa tayo ng plano para makita ng Panginoon kung paano tayo magtiwala sa ibinigay niya sa ating skill and abilidad. Every believers na merong pananampalataya, yung faith natin, binibigyan tayo ng ability, kakayanan. Amen po ba? Amen. If you have faith, God, kasunod nun, binibigyan ka na ng Diyos ng ability. Now, Exodus 2, verse 3 to 7, medyo mahaba-haba. But when she could no longer hide him, nung hindi niya na daw kayang maitago si Moses, after ng 3 months, she got a basket made of papyrus reeds and waterproof it with tar and pitch. Gumawa siya ng isang basket na paglalagyan kay Moses. Gawa sa papyrus o sa tambok na nilagyan niya ng waterproof, ng alkitran. At pagkatapos, nilagay niya doon, pinalutang niya sa riverbank doon sa ilog ng Nile. Then, paglutang-lutang doon, nakita ng Pharaoh, sabi po ng verse 5, soon the Pharaoh's daughter, yung princess, came down to bath in the river. Nang makita niya ito, inutusan niya yung kanyang attendants, pakikuha ngayon, ano yung lumulutang-lutang na yun? Nang nakita, binigay ng kanyang attendants ng princess, pagbukas niya, isang sanggol ng Hebrew. Isang bata ng anak ng isang Hebreo. Habang nakamasid at nagbabantay yung kapatid niyang si Miriam, lumapit sa princess. Kukuha po, gusto niyo? Kukuha po kayo ng mag-aalaga sa bata. At ang nakuha pong tagapag-alaga ng pumayag ang prinsesa, yung mismong nanay ni Moises na si Jochebed. So therefore, ganun ang nangyaring story mga kapatid. What does it mean? Listen, bago naligtas ang buhay ng kanyang anak, nakita niyo yung ginawa niyang planning. Maabilidad itong babaeng ito. Kung kayo po ay gagawa ng ganong diskarte, mag-aalala kayo kasi baka pasukin ng tubig, malunod, kainin ng buwaya. May buwaya sa Nile River, may buwaya. Baka may tubig na mapuno, malunod yung bata, o kaya pasukin ng insect, yung mga ganon. So mga ganong mga pagkakataon. After 3 months, it became obvious na that they could no longer to hide little Moses. Gumawa na siya ng paraan. Dapat meron tayong ganong diskarte. Pag nasisense na ng faith natin na yung mga dumarating na trials o hamon sa buhay natin, we need to humakbang uli. Magpasya uli, mag-decide uli. Hindi naman porke may faith tayo, lagi na lang natin steady lang tayo, hindi tayo kikilos, hindi mag-iisip, hindi gagalaw. No, hindi ganun po ang faith. Ang faith po is active. You have to move on, you have to think, you have to plan. Marami kang pwedeng isipin. At ganyan si Jochebed, mga kapatid. Now, Jochebed likened his perception doon sa story ni Noah ng baha.
nung panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah, pagkakaiba ni Noah at saka ni Jochebed. Yung panahon ni Noah, ang Diyos ang nagsabi ng plano sa paggawa ng ark ng malaking barko. Dito, kaya pinagawa ng Diyos si Noah ng ark kasi isi-save niya yung family ni Noah. At kung mayroong maniniwala kay Noah, di kasama sila doon sa masisave na yun sa family ni Noah. But according to the Bible, si Noah lang, asawa niya at tatlo niyang anak, pati yung mga asawa ng kanyang mga anak, 8 person lang ang nasave. So, ibig sabihin, gumawa si Noah ng arka, pero ang Diyos ang nagplano. Sinunod lang, ginawa lang ni Noah. Pero dito, ang nagplano si Jochebed. Gumawa siya ng basket, nilagyan niya ng alkitran, sinelyuhan niya, at pinalutang niya sa tubig. Now, that plan is, she trusted the plan to the Lord. Pag may mga plano kayo, the best thing we can do is to submit to the Lord. Lord, ito po plano ko. Ito po yung gusto ko pong gawin dahil ito lang po ang alam at kaya ko. Pero kayo na po ang bahala kung ano po yung mas maganda sa plano ko. Kung minsan pag ganito lang po yan, pag pinagkakatiwala natin sa Diyos ang plano natin, hindi po nangangahulugan yung plano mo, yung kagad ang susundin ng Diyos. Hindi. Minsan, i-redirect ka pa ng Diyos, aayusin pa ng Diyos yung plano mo. Kasi, sa tingin mo, maganda yung plano mo. Pero sa tingin ng Diyos, hindi makakabuti sa'yo. Hindi magiging maganda ang magiging future mo doon sa plano mo. Kaya, there are times na madidisappoint ka. Bakit? Kasi yung plano mo, hindi nasunod, hindi nangyari. But you need to submit. We need to submit to the Lord our plans. Pero pag sinabing pinagkatiwala mo sa Diyos yung plano mo, hindi nangangahulugan, ganun ang gagawin ng Diyos. Umasa ka pa rin na pinagkatiwala mo sa Kanya, aayusin ng Diyos. Pero sa pagkakatawang ito, sinakyan ng Diyos yung plano ni Jochebed. Bakit? Maaaring, yun din ang gusto ng Diyos. Nagkatugma sila ng plano. Ang sarap po. Pag yung plano natin nagtutugma sa plano ng Diyos, naku, ang sarap po ng bunga. Magkakaroon ka ng joy and peace. Amen. Amen? That's it. She trusted the plan to the Lord. Hindi niya sinabi sa kung kadi-kanino, sa kapitbahay, sa mga kaibigan. Hindi. Alam niyo po, yung mga success ninyo, mga blessings ninyo, huwag niyong ikukwento sa mga hindi totoong nananalig sa Diyos. Bakit? Kasi pwedeng gamitin ng diablo na maglagay ng inggit. Magkakaroon kayo ng kaaway. Hindi lahat ng blessing pinupost sa Facebook. Ha? Bakit? Sa kakapost mo, lalo naiinggit yung ibang kaaway mo, lalo ka maawayin. Kasi dadala ka ng inggit sa kanila. Ewan ko kung agree kayo doon, bahala kayo. Plan to save his son. That's faith planning, or the planning of her faith to save his son. And she was graciously protecting Moses from death by a small basket. Ang galing ng Panginoon, ang galing ni Jochebed, mga kapatid. So parang sinasabi ni Jochebed, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo yung anak ko, ha? I trust you to keep my child where I cannot keep him. Pero ikaw na po bahala. Parang gano'n ang gustong express ni Jochebed. Parang sinasabi niya, I trust you, Lord, to watch my son. When my eyes cannot see him, hindi ko na siya makikita. Hindi ko alam kung sino makakapulot sa kanya dyan sa river. Hindi ko alam kung baka kainin ng buhaya yan. Basta bahala ka na. Papaanod ko na lang po ito. Hindi ko po alam. Maaring marami pumapasok sa isip niya. Kasi kung may makakita yon ng isang Egyptian o ng ibang tao, pwede kagad patayin yung bata. Kasi nga, because of the law of the king of Egypt, kapag nakakita ng sanggol na lalaki, patayin o itapon sa ilog Nilo at ipakain sa buhaya. Amen? Plan to save her nation. Kasi kung si Moses ay hindi niya ginawa ng plano para maligtas, hindi rin maliligtas ang mga Israelita sa bansa ng Egypt. Amen po ba? So that plan na ginawa ng pananampalataya ni Jochebed na save ang nation
sa Egypt. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Proverbs 16 verse 1 and 9. We can make our plans, but the Lord gives the right answer. Oh, pwede ka daw gumawa ng mga plano mo. Lord, plano ko na po mag-asawa sa next year. Sabi ni Lord, okay yan sa akin anak, pero hindi next year, baka sa 2030 pa. Lord naman, wag naman kayo magbiro ng ganyan. Lord, plano ko na po mag-for good sa next year. Naku anak, ang dami pang umaasa sa iyo. Kung uuwi ka lang, baka mabuwisit ka. Dahil saan ka kukuha ng income mo at lahat ng umaasa sa iyo. Kaya sacrifice pa anak, sacrifice pa, 10 years pa. Sabi mo naman, Lord, baka dito ako matigang. We can make our own plans, but the Lord gives the right answer. Sige lang, bigay mo lang yung plano mo sa Diyos. Yan naman ang magbibigay ng kasagutan. Kapag anak na tayo ng Panginoon, sakop na tayo ng kanyang government, ng kanyang pamamahala, basta nagtitiwala at nagpapasakop ka, sasakupin ka nun. Tanggapin mo kung anong kalooban ng Diyos kasi pinagkatiwala mo sa Kanya. Lahat po na nangyayari sa mga anak ng Diyos para sa ikabubuti po natin yun kahit nasasaktan tayo. Masakit pero makakabuti. Hindi katulad ng tuwa-tuwa ka, ibinigay sa'yo, bandang dulo, nasasaktan ka na. Diba? Andiyan ba kayo? Ganun yun eh. Sabi ng verse 9, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Pwede nating gawin, magagawa natin ang lahat ng ating layunin o balakin, pero ang Diyos ang nakakakita, nakakaunawa, nakakaintindi ng ating mga hakbang. Kaya, ipagkatiwala sa Panginoon. Just like the Lord, like Noah, when Noah trusted the Lord, ang ginawa ng Diyos, iningatan ng kanyang buong pamilya sa baha, walang namatay sa kanila, lahat sila ay naligtas, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin na. Now, and the last, panghuli. What is the characteristic of Jochebed's faith? And she was included among the Hall of Faith in Hebrews chapter 11. Pangatlo, Jochebed had faith in God's providence. Si Jochebed ay nagkaroon ng pananampalataya sa paglalaan ng Diyos. Providence, pagpo-provide, paglalaan ng Diyos. God's special provision, sabi ng verse 2, chapter 2 ng 8 to 10 ng Exodus. Exodus chapter 2, verse 8 to 10. Ang sabi dyan, yes, do the princess reply to the girl, went and called the baby's mother. Tinawag ngayon. Pagkatawag doon, mga kapatid, and then lumapit naman, sa madaling salita, yung nanay ni Moises ang nag-alaga. Tapos, ang nangyari dito, binigyan pa siya ng sweldo para mag-alaga doon sa kanyang anak. And then, sabi dyan sa verse 9 and 10, habang inaalagaan yon, at pagkatapos po ng time ng pag-aalaga, ay inadapt na ngayon ng prinsesa. At ang nangyari na ngayon, si Moises ay inari ng anak ng prinsesa ng Egypt. Ganun po ang nangyari. Ang ibig sabihin dito is, God, special provision for Moses cannot be overlooked. Hindi po palalampasin ng Diyos yung paglalaan ng Diyos sa buhay ni Moises at sa kanyang ina. Ang faith is always makes way for provision. Ganyan ang pananampalataya, laging gumagawa ng daan para sa paglalaan. Kaya tama si Don Owen. Yung kanta niyang, God will make a way where there seems to be no way. Pag may faith tayo, ang Diyos, gagawa siya ng daan ng kanyang paglalaan. Minsan magugulat tayo, di ba? Pag
nandito na tayo sa kalagayan na nasushort, kinakapos na tayo financially o pangangailangan natin. Magugulat ka na lang, minsan yung blessing niya, nandito sa pinakadulo ng yung rope, yung sa dulo na ng yung tali ng lubid. Magugulat ka na lang, doon dumarating. At kung minsan, bakit hindi dumarating ng mas maaga o kaya doon sa kalagitnaan? Bakit doon minsan karamihan sa pinakadulo? Sinisave niya tayo. Kung minsan tinetest niya tayo, minsan dinidelay lang para matest niya talaga kung nagtitiwala ka, kung hindi ka gigibtin o bibitaw o lalayo. Kaya minsan, ganun lang din ang ginagawa ng Diyos. God used, not only that, God used the princess because of Jochebed's faith. Ginamit ng Diyos. Ang divine provision ng Diyos dito ay nandoon sa pagkilos niya sa princess. Now, if you are the princess, kung kayo ang sa kalagayan ng prinsesa, so sino susundin mo? Yung utos ng tatay mong hari na patayin ang mga sanggol na lalaki o sarili mo? Palagay ko sa pagkakataong ito nang makita niyang palutang-lutang si Moises, naawa siya kasi pagbukas niya ng basket, umiyak ang sanggol tapos na-touch siya. At nang matouch siya, he felt sorry. She felt sorry for the child, for the baby. At pagkatapos, anong naisip niya? Malamang yung order ng tatay niyang hari. Pero, hindi niya pinatay yung bata, naawa siya at kanya pang inampon. Nakita po ninyo? Anong ibig sabihin nun? Divine intervention of provision na ng Diyos. Minsan, because of faith of Jochebed in God's provision, mga kapatid, her fear turns into hope. Ano ang takot ni Jochebed? Ang takot niya is dahil doon sa order ng hari. Yung order ng hari na papatayin ang mga anak na sanggol na lalaki, palibasa ang sanggol niya ay lalaki. Kung babae si Moises, palagi ko hindi siya matatakot kasi lahat ng mga babaeng sanggol, wag patayin. Hayaang mabuhay lang. Lalaki lang ang papatayin. Kaya mayroon siyang fear na may threat sa kanyang anak. But yung kanyang pananampalataya sa Diyos, naglaan ng Diyos ng instrumento, hinipo ang prinsesa, kaya yung takot niya nabaling sa pag-asa. Ang ganda nun, di ba? Her fear turns into hope. Yung kinakatakutan niya, hindi na naging takot, kundi naging pag-asa na. Bakit? Because of provision of God. Not only that, her danger turns to salvation. Yung kanyang panganib ng pamilya niya at panganib ng mga kababayan niya, nabaling sa kaligtasan. So, na-save sila. At hindi lang yon. Ang pinakamagda best, their slavery. Remember, they were nasa Egypt pa rin sila during na pinanganak si Moises. Their slavery turns into freedom. Kaya, napakadaming provision na binigay ang Diyos. Nilagay ng Diyos sa buong buhay ni Jochebed ang provision niya dahil sa kanyang pananampalataya. Through God's provision, mga kapatid, sa pamamagitan ng provision, God used the princess of Egypt to prepare Moses to be a leader who will serve the Israelites. Siyempre, dahil anak na siya ng prinsesa, tinuring na siya ng anak ng prinsesa, itinuruan si Moises mathematics, lahat, pati sa science. Kaya, according to the history or sa mga commentary is, he will be the next king of Egypt. Kaya nga lang, nang makakita siya na inaapi ang kanyang kababayan, nanaig pa rin sa kanya yung tunay niyang lahi. Siguro nang tinuturuan siya, kasi di ba kinuha ng prinsesa yung nanay niya na magno-nurse sa baby, sa bata. Siguro doon tinuturuan ng nanay niya ng pananampalataya si Moses. Kaya dala-dala ni Moses yon kahit naturuan siya
na-educate siya sa palace ng Egypt. Kaya nang maramdaman niya yung isa niyang kababayan ay sinasaktan, inaapi ng isang sundalo ng Egyptian, pinagtanggol niya hanggang sa napatay niya. So ano nangyari? Na sinumbong siya, nagkabistuhan. O anong ginawa niya? Tumakas na po siya papuntang disyerto. Umalis siya ng Egypt at the age of 40. After another 40 years, nagpakita ang Diyos sa kanya sa burning bush. Sabi ng Diyos, balik ka sa Egypt, iligtas mo ang aking bayan. At the age of 80. After 40 years. 40 years, umalis sa Egypt. Another 40 years, bumalik sa Egypt dahil tinatawag siya ng Diyos na maging leader. Paano nangyari yun? Inihanda na kasi siya, prepare na siya ng Diyos. That is provision. Without knowing, hindi alam ni Moises, na kaya pala siya napunta sa Egypt, pinampo ng prinsesa, tinuruan lahat ng siyensya, ng mathematics, lahat, in-educate po siya. Pero pag alis niya ng Egypt, pinabalik pa rin siya ng Diyos. Bakit? Kasi may training na siya. Ang Diyos, hindi kanya tatawagin at bibigyan ng isang task, mission o tungkulin na hindi kanya prepare. I do believe lahat tayo piniprepare ng Diyos. Gano'n na kayo katagal dito sa Macau? Palagay ko, parte na yun ang pagpiprepare ng Diyos sa inyo. Kung naka 20 to 30 years ka na dito sa Macau, tapos babalik ka sa bansa natin, kulang ka, bugnutin ka pa rin, wala kang tiyaga, palagay ko hindi ka na-prepare. Dagdagan mo pa, gawin mo pang 50 years ang Macau. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga circumstances na dumarating sa buhay natin, paghahanda yun ng Diyos kasi meron siyang ipagagawa sa atin in the future. Amen. God will not use us unless He prepared us. Amen. Piniprepare tayo ng Diyos. Alam niyo ba yung mga failure, disappointments, kabiguan natin sa buhay, sickness and disease, lahat yan, ginagawa ng Diyos sa atin yan para i-prepare tayo. Just like Moses. Nagtataka siya, bakit kaya ako babalikin nyo doon? Galing na nga ako doon, tumakas na nga ako dahil nabisto ako, nakapatay ako ng Egyptian. Ngayon, babalikin mo ako. Training kasi siya ng Diyos eh. Kabisado niya na ang palasyo ng Egypt eh. Kaya ganyan ang provision ng Diyos, mga kapatid. Now, skip lang ako ha. What is providence? Ni-research ko yung providence. Yung providence, the word providence comes from the Latin words providentia. Ang pronounce kasi ng mga Latin. Sa atin, kung sa English, videntia. Providence or pro-video. Yan pong ibig sabihin. Ang ibig po sabihin ng pro means before. Pro means before. Ang ibig sabihin ng video means to see. Ang audio ay to hear. Ang video ay to see. Ano ang ibig sabihin nun? Pro-vidya o pro-video, ang ibig sabihin nun, before to see. Ang ibig sabihin niyan, God sees beforehand. Nakikita na ng Diyos, alam na ng Diyos kung paano at ano ang mangyayari bago pa mangyari. Ganyan ang Diyos. Imagine, napaka-advance. Akala natin ang advance ngayon, yung mga technology. Oh, ang mga internet, advance. Hindi, mas advance doon ang Diyos. Nakikita na ng Diyos bago pa mangyari. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas sa sunod na taon, pero alam na ng Diyos. Dahil alam na ng Diyos ang mangyayari sa sunod na bukas taon, etc., ang gagawin niya, magpo-provide na siya sa iyo. Gagawa na siya ng daan, maglalaan na siya sa iyo. Yun po ang ibig sabihin niya. Unless we are living in what? In slavery. Or your son or our daughters under a death threat, we are with no, or we are poor with no hope for the future, you are not as bad off as Jochebed was. Hindi naman tayo kasi sama o ni Jochebed. Si Jochebed nga, alipin sila.
ng Egypt. Yung kanyang anak may death threat. Pero ganun pa man, hindi naman tayo kasing katulad ng kalagayan ni Jochebed. Today, we need mothers who will be women of faith. Yan ang kailangan natin ngayon. Ng isang ina na katulad ni Jochebed, na kayang tumayo, hindi natatakot, kahit may risk, kahit may danger, dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya, nasama siya sa Hebrew 11, na isang babae na bayani, na hero, dahil sa kanyang pananampalataya. Amen? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. With the habit of time, dakilang Ama, aming Diyos, salamat po sa buhay ni Jochebed. Nagkaroon kami ng inspiration, nagkaroon kami ng understanding sa inyong mga salita sa buhay pananampalataya ni Jochebed. Lord, maraming salamat po. Alam po namin sa lahat ng pinagdadaanan naming trials, mga problema at pagsubok, hindi po namin magagawa without your divine providence. Salamat, Lord. Tulungan niyo po mabuksan ang aming mga mata ng pananampalataya. Makita po namin, Panginoon, na sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, naglalaan ka ng mga biyaya at pagpapala para mangyari ang inyong kabutihan, kagandahang loob o plano sa amin. Ano man ang aming desire ng aming puso, mga plans namin in the future, ano man po ang aming mga nais gawin, pinagkakatiwala po namin sa inyo, just like Jochebed. Direct our paths, O Lord. Guide us through the guidance of the Holy Spirit. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, sa aming family, sa aming loved ones, sa aming trabaho, at higit sa lahat sa aming employer. Lahat po ng aming alay handog, tanggapin po ninyo, Panginoon, para po sa inyong gawain, at kayo po ang aming pinananaligan na nagbabalik ng higit pa sa aming pangangailangan. Salamat, ang lahat ng ito ay amin ang samadalangin. Inaangkin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. See you on Sunday.